So magandang tanghali sa inyo mga kapanhalig. Ayan, sumakay tayo ng motor. Pupunta tayo ng Batangas. Kasi may lalakadin ako doon ngayon. Tirik na tirik lang yung araw. Grabe, ang init nito. Okay lang. So eto, nandito na ulit tayo sa Zigzag. Zigzag. So yun nga, dapat kanina pa tayo nakalis mga kapanalig. Nagka-problema kasi yung motor natin. Nung isang araw ko pa kasi plano palitan yung battery. Kasi simula pagkabili, hindi pa natin napalitan ng battery. Way back 2023, 22. So ilang taon na? 4 na taon na ginagamit natin to. Hindi pa nakakapagpalit ng battery ng motor. So yun nga, hindi siya start. Tapos nung pinapalitan natin kanina dun sa store, shout out doon sa kaibigan natin sa Kampong Racing. Sila po yung nagme-maintain ng motor. Doon ko pinagawa. Nung mapalitan ng battery ay namamatay naman siya, nawala yung minor. So akala ko ito ay error P12 ba yun? Correct me if I'm wrong do sa mga nanonood. Kaya hindi ko na siya napatakbo. Pero buti na lang, spark plug lang pa lang yung sira. Dahil issue raw po kasi ng mga NMAX na ganito, yung ganun na nagkaka-error na ganun kalimitan. Pero awa naman ng Diyos ay hindi yung nasira. So nagpalit lang ng spark plug. So ito na, nagamit natin ang NMAX. So napakalayo na po kasi na natakbo nitong NMAX natin na ito mga kapanalig. Almost yung buong norte ay naikot na natin sa NMAX na to. Napakatatag niya, napakatibay. Wala pong pinalitan pa dito, kundi regular change oil lang po ang ginagawa natin. At yung atin namang habit sa pagmumotor, yung driving habit natin, hindi naman talaga tayo kapareho ng iba na talagang sagad-sagad nakakapagpatakbo tayo ng matulin, pero hindi yung kapareho ng iba sa talagang nagsasagad. Dito ulit tayo sa bypass road. Ayan. So yun nga, mabalik ako doon sa sinasabi ko. Napakatibay po nitong NMAX. Wala akong nakita, wala akong pinalitan kundi gulong, preno. Sa makina po, wala pa akong ginagalaw. Kasi ang katuwiran ko dito, hindi ko na kailangan palakasin, palitan ng panggilid, as long as na okay pa siya. So hindi na ako naghahanap ng mga malalakas sa arangkada, patutulinin. Kasi sa katuwiran ko naman may big bike naman tayo. Kung sakaling gusto natin ng matulin na pagpapatakbo ng sasakyan, magbibig bike tayo. So hindi ko na kailangan patulinin pa itong NMAX, So kalimitan din po nagbablog tayo, Kaya hindi rin naman kailangan sobrang tulin, kasi masama rin naman ang kuha sa camera kapag ganon na sobrang tulin mong patakbo sa motor. Eto, lapit na pong madaanan yung daan dito. Kung makikita ninyo, etong way na to dito sa Maytingga ay patuloy yung construction niya. Lumuwang na yung kalsada. Tapos yung daan dito, yung bridge, kung makikita ninyo, ay almost patapos na rin po. Ayan, eto. At dadating po ang siguro baka ilang araw na lang o buwan ay posibleng madaanan at maging two-way to. Kasi ito yung approach nagawa na rin po, halos tapos na, finishing na sila para maging two-way na etong bridge na to, na malaking maitutulong sa mga motorista dahil magkakasalubong na dito, magiging 4 lane. So ito po yon ang bridge na ito na dating sinara nila kasi nga nagbubuhos. Pero yan kita nyo, tapos na. Ngayon, mabalik tayo dito sa sinasabi ko na kwento dito sa motor, na yung ating habit naman sa pagmumotor, hindi naman kapareho ng iba na talagang sobrang magpatulin, tayo naman tama lang. So bakit reason hindi tayo nagpapatakbo ng matulin lagi? Hindi naman kailangan magpatakbo ng matulin para sa akin. Kasi sa akin, kung may pupuntahan ka isang lugar, hindi mo kailangan habulin yung oras. Kailangan umalis ka na maaga para umabot ka, kung may pupuntahan ka, hindi yung hahabulin mo sa sasakyan yung oras. So yun yung naging motto natin sa buhay, na ang pagmumotor ay hindi kailangan laging patulinin yung takbo. Although na papatulin tayo,
nagpapabilis tayo ng takbo, pero hindi po tayo kapareho ng iba na talagang galit siya nasa unahan. At kung sino yung nasa una, talagang hinahabol. Ang ganda talaga ng view dito. Ito, napakaganda ng view ng lugar na to, mga kapanalig. Kaya nakatutuwa ako, lagi ako dito dumadaan. Dito ako lagi nagpa-vlog, kung makikita nyo, kasi napakaganda ng area to. Ang isa lang na dito ay problema, ito yun to, napakalalim ng ahon. Kung kita nyo siguro sa camera, packet siya. At kalimitan, maraming nahuhulog dun sa may kabilang side na yun, na mga truck, umaatras kasi nga nasisiraan at hindi sila makaahon. Kaya yan, katulad ng ganyan, sira na yung kalsada, Pag hindi kasi kinaya, kalgado yan, umaatras yung truck, kamaawa yung nasa likod. Kasi pag umatras yun, maatrasan, Kaya tayo, hindi tayo nagtututok sa mga truck na ganyan. So yun nga po, ang pagmumotor natin bilang isang rider, kailangan maging responsible tayo, hindi lang dahil gusto natin, pero na makaiwas sa disgrasya, pero iiwasan nyo din yung disgrasya, na tayo naman ang makadisgrasya, kasi ganyan yan napakahirap po ng pagmumotor kung tutusin, kasi magkabila ay, sabi nga nila, magkabila ay bangin. Pero wag naman po kayo matakot sa pagmumotor, na sabihin nila nakakatakot. In a way, medyo meron ka ba, kasi malalaking sasakyan yung mga nakakasalubong mo, malalaking sasakyan yung nakakaharap mo, nakakatabi mo sa daan. Pero hindi naman po siya ganun kadelikado, as long as na marunong ka. At ang kagandahan po nito, napaka-relaxing po ng pagmumotor, mga kapanalig. Every time na magmumotor ka, may problema ka, magmotor ka lang, wow, shit, ang sarap na ng pakiramdam. Para kasing nagiging iba nagkakaroon ng adrenaline, kasi yung hampas ng hangin, mga nakikita mo, ayun, ang ganda talaga. So, ang ganda ng bundok dun, ayun, ang ganda. So yung pinuntahan natin yung Santo Domingo before. So eto, dito na tayo dadaan. Ayun, kaya nga sa mga subscriber ko na gustong magmotor at natatakot kayo kasi baka ma-aksidente. Well, actually, kahit nasa bahay ka naman may aksidente. Kahit nag-iingat ka, may aksidente. Kaya nga tinawag na aksidente, hindi natin alam kung kailan darating. So yun lang, kailangan paghandaan kung sakali, para hindi ka naman masaktan or makapag-ingat na rin, yun ang number one. So nagagawa ng paraan na mag-ingat. Yun yung isa, una ay mag-pray ka sa taas na walang mangyayari sa'yo na masama. Yun yung dapat na ginagawa ng isang responsible na motorsiklo rider. Tayo bilang rider, hindi ko naman sinabing sobrang tinuko. Ayan, katulad nun, biglang kakaliwa, alam mo yun, biglang kakaliwa, hindi alam. Yun yung mahirap, minsan nagka-aksidente. Yun nga, hindi naman tayo sobrang galing na sasabihin sa pagmumotor. Nakakaintindi lang tayo, mga kapanalig. At simula nung ako magmotor, yun na yung naging passion ko, na I will ride on my own pace. Dati talaga, nung una-una, lalo na pag naka-big bike tayo, galit na galit tayo, lagi gusto natin haruro tayo. Pero habang natuto tayo mag-vlog, parang naisip ko sa sarili ko, mas masarap mag-vlog nang hindi ka pressure, kasi kalimitan kaya tayo napipressure, syempre, nagmumotor tayo, napipressure tayo kapag laging ang tuloy ng takbo. Tsaka ito yung kalimitan na sinasabi ko, kung gusto nyo magmotor, maghanap kayo ng kabady nyo na kapareho nyo ng ugali, kapareho nyo ng paraan ng pagmumotor, para hindi nagkakaroon ng problema. Kasi kung nagmumotor ka, hindi ka pa sasanay, tapos makakasama mo yung mga, alam mo na, basta-basta, pagsama mo doon, lagi kang hahabol, patutulinin yung takbo, yun, delikado, may aksidente talaga, di ba? So yun yung iniiwasan natin, na mga ganyang mga pangyayari, na kung maaari, kung umalis ka ng ligtas, babalik ka uli ng ligtas sa inyo. Buong buo, yun po ang pagmumotor ng tunay na magbibigay sa'yo talaga ng ligaya. Kasi ang pagmumotor po kasi hindi lang po ito, although dito sa Pilipinas, ito talaga pangunahin ng sasakyan. Kasi napakamura. Mantakin nyo, maglagay ka ng 200 piso, layo na matatakbo mo, ilang kilometro na yun. Yung matatakbo ng 200 pesos mo, kung saan ka na makakalayo ka na malayo nun. Magkano ba yun kung magdadala ka ng sasakyan na 4 wheels, o kung mamamasahe ka, di ba? Laki na ng gastos. Pagka ito yung gamit mo, mas matipid siya, mga kapanalig. Kaya
mas masarap magmotor. At yung iba talaga ginagamit, lalo na yung mga nagtatrabaho, no? Hawak mo yung oras, hindi ka pa namumroblema na darating yung oras na ikaw ay walang masasakyan kasi meron ka naman ng mga motor. Yun yung ka-advantage nito mga nagmumotor na ganito. At yun, lalo na ngayon, ano po, na nagkaroon ng gera sa Iraq, alam naman ninyo, apektado tayo. Tumaas na yung gasolina, tumaas na yung diesel, lahat tumataas. Pag tumaas po kasi lahat yan, sakit sa ulo, dagdag gastos, no? Kung ang gamit mo yung mga 4 wheels, syempre mas malakas kumain yan ng diesel and gasoline. Talagang kung siya gastos, no? Pag motor, nakakailang kilometro ito, siguro naglalagay-range to ng 1 litro nito hanggang 35 kilometers. So ganun kalayo yung 35 kilometers, mga kapanalig. And dito pa, ang kagandahan, hindi tayo nata-traffic, nailusot natin kahit saan to. Unlike yung sa iba, hindi mo kayang ilusot, no? Lalo na kung 4 wheels yun, hindi ka naman pwede magsa-side ng side, di ba? So yun yung kagandahan ng may motor tayo, dahil nabibigyan na natin ng pagkakataon na ang ating pagmumotor nakakatipid na at nagbibigay saya pa, mga kapanalig. Yun yung number 1, ano, to be happy. Tandaan nyo, sa lahat ng ginagawa nyo, kailangan maging masaya kayo. Hindi pwede na nagagawa ka ng isang bagay na labag sa loob mo. Eto, nakalagay din dito, traffic advisory, only light vehicles, yan, to large vertical depression of means pad. Ito yung Bridge of Promise na tinatawag nila, na bumagsak na rin dati, ginawa. Ayan, ang laki nito. Pero nakita ko marami na rin mga crack dito sa mga gilid dito so hindi siya talaga advisable na daanan ng mga malalaking sasakyan. Kaya pag dito po, ingat-ingat tayo, lalo na paggabi, no? Kasi baka dumaan yung malalaking truck dyan, hindi nila mapapansin yung barrier, bumangga, no? Kasi maliit na lang yung entradang ginawa. So yun, mga kapanalig, sana po sa lahat po ng aking subscriber, maraming salamat po sa inyo at patuloy nyo ako susuportahan sa aking mga gala at ikot. So kalimitan nakikita nyo sa Facebook, yung mga post natin po ay tungkol sa aking negosyo. So syempre bukod naman sa pagmumotor, may negosyo tayong kailangang patakbuhin, ano? Para at least makapagmotor tayo, wala tayong pang gasolina pag hindi tayo nagnegosyo. So yun yung isa na ginagawa natin ngayon. Pero ngayon siguro magmamahal na araw, o medyo makakapamahinga tayo. Ang plano ko talaga ay makaikot o makapunta sa isang lugar. So ito, yung March 13 or 14, di ko alam kung matutuloy tayo ng Bicol. Pero gusto ko sana na tumakbo ng Bicol gamit itong maliit na motor para tipid, no? Yun yung ating kukalina. So doon sa mga napapadaan po sa wall ko na hindi pa nakasubscribe, ano, kay Kapanalig Motor Rider, baka naman po pwedeng makahingi ng tulong sa inyo. Paki-like and subscribe na rin. Kung kaya rin pong i-share na inyo yung mga video natin para mapanood din naman ng mga iba. At least dumami pa yung mga kasamahan natin. So comment lang po kayo kung may mga bagay kayo na gustong sabihin, iparating, ano po. At kung may mga lugar na gusto nyo puntahan na kaya natin, pupuntahan po natin yan para at least alam nyo, no, mga kapanalig. Kasi kayo po ang boss ko sa ating mga subscriber at sa ating mga taga sunod or mga followers natin, ano. So sa inyo po, maraming salamat. And this is a short ride lang natin, ano, kasi nga tinesting ko yung motor, bagong change oil, bagong palit ng spark plug, at ano pa bang ginawa? Palit ng battery. So dito ko na po tatapusin ang vlog natin ngayong araw na ito. And hopefully nasa ayos kayo. And ito, napakainit ng panahon. Ang sarap po ngayon na magagala and maligo sa mga beach. So maraming salamat, magandang hapon. Thank you, bye bye, Kapanalig Motor Rider.